knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng aming pong katawan. And we pray, Father, for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially, Panginoon, ang 8 laws of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang ating pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via GSA Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa may Burias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa ating pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world. Naku, Doc, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Doc, kumusta po kayo? Okay naman. Yeah. Okay, kamusta naman, Doc, ang bagong taon? Yeah, very talaga, yung isang napakalaking mitiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan. Yes. Alam mo, Doc, ang isang bagay na talagang excited ko. I'm so excited because naalala mo, Doc, yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po, mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-e-end yon ng February, Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga yung aming mga itsura. Kaya paghandaan niyo po yan, mga kaibigan, ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyong pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tignan natin kung youthful pa din ang ating pong mga itsura. Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain. Yes. Just imagine, 2,000% yung increase ng human growth hormone. Grabe, di ba, Doc? Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong. At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng 3 buwang challenge, ang challenge yung hapunan. Totoo, di ba? Madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para masagasaan. Naku, ang sakit naman ng Doc, no? Talaga, totoo natin, yun. hindi naman natin pwedeng itago ito. Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao. Totoo. Kung ayaw nila, at least nagawa natin yung part natin. Naibahagi natin sa kanila. At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh. Yes. Marami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay. Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata, na kambal. Yung diferensya ng kinakain nila. Yung isa, pinakain ng hindi natural o flesh. Yung isa, pinakain. Ibang-iba yung vegetarian. No. Ayan. Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talagang natin, yung mithiin, na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama, ang karamdaman ay hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
Totoo yun. Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod. Yes, disobedience talaga, Dok, ano? Yeah. Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam nyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan, talagang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan. Kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako, pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Sister Gladys, sumasakit ang ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko, sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, naku, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin. Kaya actually, ang pagkain kasi, ito talagang numero unong atake ng kaaway. Dito tayo dadalihin kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan o physical at sa ating moral na pangkalusugan. Kaya ayaw ng kaaway na improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet nakalagay diet and spirituality. The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayaw ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo yung bagay na ginagawa mo na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon. Yes. Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao. Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo. Ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin at alam niya kung paano tayo, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan. Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming opposed dyan. Yes. Yung word kasing reform sa English, para bang very intriguing or something na parang masakit ang pakinig sa iba. Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improve yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong page 32 ng Council on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latter rain. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung 7 salot bago dumating yung 7 salot, dapat ready ka na, hindi ka tablan ng 7 salot. Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin. Kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latter rain. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, the failure to follow sound principles has marred
the history of God's people, there has been a continual backsliding in health reform. Ba't sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito? Sa atin. Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng laterin kung backslider ka? Hindi do. Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang, sasabi, counsel lang yan. Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to. Yes. Kaya nga napakalaga, kaya ang sabi nga the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventist Home 252, meron ako magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition. Yes. And dito naman sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao. Totoo. Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, i-differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh, wala namang masamang magpaalalahanan. Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga Ang sabi rito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being. Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan. Nagiging dugo. Nagiging dugo. At nagiging part mo. Oo. At part ko. Yes, yun na yun. Eh Yun yung kung kinakain composition mo ay animals, ano ka? Yun ka. Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito, Yun ay dumadaloy sa katawan. sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalalay gamot. Yes. Sa Sa taong... taong ayaw mag-vegetarian. Ayan. Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang-remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind. Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo sa ating pong mga manual. Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectually activity. We are composed of what we eat. So pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo. Yes. O magiging, kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko huli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito, ng tuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nagkakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao. Amen. Hindi nasakitin siya. Yes. Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na. Amen. Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Kahit nga yung pagpapayaman walang instant. Totoo. Maliban Paghihirapan mo. tumama ka sa loto, bihira naman yan. Instant yun, Ibig sabihin ng pagpapaasenso, you really have to work hard. Yes. At kailangan mo ng patience. Sacrifice. Long suffering. And discipline. Totoo, Dok. Focus. Ganon din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan nung ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka,
Kaano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumatrabaho ko ng todo-todo. Kinukwenta ko yan. Ito yung gagamitin ko pang negosyo. Tinutukan ko. At habang kumikita ka, take advantage ka. Yes. At huwag mong galawin, ipunin mo muna. Hindi magyayabang ka kaagad. Totoo. Hindi ka pa talaga solid, pumaporma ka na. Kaya nangyari, nauna yung forma. Yun lang. Ganon din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience, for example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad at pang-regulate lahat ng metabolism, ng digestive system, and so on, panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work. Ay, wala. Kaya pag nakakita ko ng mga fit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard. Yes. I've been there. Oo. Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang. Anong okay lang? Tama na to. May part tayong gagampanan. Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, You kailangan paghirapan. really have to work hard. Yes. Walang makukuha mong isang bagay na gano'n lang kadali. Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo. Totoo. May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health. Yes. Ang Saka dali-dali. naman New nahanap. start. Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga, Hindi madaling araw. huwag naman yung alas 12 na. Totoo din yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba? Mahirap pa magpahinga eh. Yan nga yung gift sa atin eh. Kaya nga binigay yung araw eh, para Yes. matulog ka eh. Na para magtrabaho ka eh. Totoo. And then pagdating ng gabi, matulog ka na. Ayan, totoo yan. Alam mo, Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalabang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya at nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapagbigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive mo. Itong health eh. Kasi nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto. Yes. Eh nagkasakit yung misis ko. Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot Buy anything. buy health. Yes. Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan. Totoo. Mauubos lahat yung naipon mo. At nung ang misis ko gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ano sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam. Totoo yan. Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist yan. Amen. Ang pinagtataka ko, nasa atin yung kayamanan na ginto na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan? Yes. Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman. But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan. Totoo. Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nanalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health. And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain. Yes. Pati nga, twice a day, 40 years kang twice a day. It's not that easy. Totoo. Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan. Talagang kahit anong bagay dyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan. Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan, ng 61 days, it will become your lifestyle. Amen. Totoo, Doc. Part ng buhay mo. Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O di ba, Dok? Malinaw yun na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health. Yeah.
'Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin natin siya ng malusog. Yung sakit na obesity, na misluk eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalamang obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese? Masakit man to, Dok, pero Hindi mo na, walang magagawa tayo. pag matakaw ka, Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya? sobrang laki mo na. Ano yung malaki sa kanya? Yung tiyan. Ayun. Ito palang sakit na ito. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo. Yes. Kaya we should not be proud. Kasi noong unang kapanahonan kasi, pag malaki ang tiyan, ang akala ng tao mayaman. Totoo, malusog ka. Pero hindi pala. The more lumalaki ang tiyan mo, umiksi yung buhay mo. Oo. Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo, may chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka. Pati memory damay eh. Totoo yan. Kaya napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan. Totoo. Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa. Totoo yun, Dok. 'Di ba? Sa mahal ng bilihin ngayon. 'Di ba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama. Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Oh, Pag ano magandang bagay, dapat Ibahagi? yan ang gossip mo. Yes. Yan ang imarites mo. Oh, yun. Ito pa lang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka. Amen. You can reverse the aging process by just doing it. Eh, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay? Totoo. Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan. Yes. Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin. Yes. At ipapakita natin yun sa kanila. Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Gigising ako sa umaga, plat na plat ang akin tiyan. Wow naman. Kung minsan nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko sa edad ko to, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko. Yes. Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean. Yun. Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan. Talagang Lalo na alam kong masigasig ka na nakakabuti sa katawan ko. Ayoko mapunta sa ospital. Totoo, Dok. Diba? Yan ang isa sa commitment ko. Ayoko mapunta ron para ako gagamutin. Yes. Pupunta ako ron, dadalaw. Dadalaw lang. Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh. Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating po mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi syempre... Nakakaawa eh, yung emosyon mo eh. Yes. At saka alam mo, Dok, Kung naalala ko mabigat na pa naman ron, yung... kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit. Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na. Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month? Ang mahirap pa nun. Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan. Yes. Dahil tayo rin epektado dito. Totoo. Eh gaano karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran. Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh. Eh samantalang mag-vegetarian ka, ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari? Ano, Dok? Wala silang gagamutin. Lugi ang ospital. Problema na nila yan. Oo nga. Mas maganda yung nagsara hospital dahil walang magamot eh. Totoo, Dok. Para lahat malusog. Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya. Yes. Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga nag-invento niya mga gamot-gamot na yan. Oo, totoo. Sila yung yumayaman. Yes. Eh just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They're talking billions and billions of dollars ang kinikita niyan. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng lisensya, sila yung taga-ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part? Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan dito sa Natural medicine kaalamang kasi, pangkalusugan. actually, we are focusing more on the, what you call it, prevention. Yes. And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number 1 naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing o yung detoxification. Yes. Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado.
At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo. At yung tinatawag na iba't ibang himay-may ng katawan ng tao. Kaya ang number 1 talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggitin yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon, sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system. Amen. Bakit hindi natin i-avail? Yes. At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit. Amen. There's no such. It was created and given by God that human being should enjoy the life that we have. Totoo, Dok. That we might enjoy it Yes. in a daily living. Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance. Yes. Just imagine sa edad ko to, wala akong maintenance. O, di ba ang sarap ng ganun, Dok? Gusto niyo po ba ng ganun, mga Alam mo kaibigan? maintenance ko? Pagising sa umaga, sabaw ng buko, Amen. green juice, Amen. lemon, water. Aba. Pero mainit yun. Yun, maligamgam. Hindi magaligam ka, medyo mainit. Aba. Kasi napakaganda pala ng mainit-init. Ayun. Maganda palang pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya. Ayun. At nagdi-detox din ito. Yun, malilinis At ang talaga. maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito. Ayun, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, diretso Panglinis na po na yung natin. lemon sa umaga. Yes. Blood purifier yan Yun. Oh. Kasi alam mo, Dok, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis? Ikaw Simulan ba natin, kunyari, Dok. tagalinis ka, yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Dapat pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman, wala ka nang ginawa kundi maglinis. Totoo, Dok. Para malinis yung pagpasok Lilinisin sa bahay. yung katawan mo, papasukan mo ng karne, papasukan mo ng mga pagkain junk food. Niloloko mo lang sarili mo. Totoo. Maganda kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo. Yes. Kasi Para mas hindi- mahirap yun. Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo. Totoo. Yung kung paano maglinis. Kasi hindi siya parang Naranasan ko bahay. yun sa isang lugar may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok na ng Papasok. dumi-dumi ng paa. Oh. Siyempre, siya yung Naglinis siya yung responsible doon sa lugar niya. Oo. Naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila. Flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga. Wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba. Tapos putik-putik. Putik po, di mangyayari, pupunas ka na naman. Oo. Samantala, pwede Uulit naman ka. magugas muna ng paa. Yes. Ganun lang naman sa katawan natin. Totoo, Dok. Kaya Kaya lang. mo, magke-cleansing ka. Tapos iinom ka ng soft drinks. Ayun lang. Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo. Kaya nga. Kaya maganda both. Yes. Grabe, napaisip ako doon, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa At mga... isa pang magandang pang-cleansing, Sige, ano, Dok? pure air. Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito Ang tanong, sa atin pong paligid. Ang tanong, may bayad ba? Wala, Dok. Libreng-libre. Pero bakit nandun sa kamay nila ng mga dami ng mga Tao. tao na gustong-gusto nila? Totoo, Dok. Doon mo makikita talaga na kanya-kanya. Yes. Choice yan. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa Kamay nilaan. kamay nilaan. Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa ating pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking Okay ginagawa. yun, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig. Ayan. Anong problema? Walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya Ihi-ihi ka baka na mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda. Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagdadilate. Ay, madaming benefits yan. Nagre-relax yun. Malaking bukod siya maganda sa throat, Yes. nagpapa-regulate ng temperature, nire-raise niya. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Yung panunaw natin, lumalakas siya. Yes. At yung energy level, nakukuha mo yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy.
Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water. Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa ating pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano ba yung mga green juices natin? Yung nakilala na green juice na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa ng talbos ng kamote, yung lalagyan ng kalamansi. alokbate, saka itong saluyot. Yun. Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, yung wheatgrass. Ayun, wheatgrass. Okay. Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals. Yun. Alam mo, Dok, gusto ko lang din, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pala ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating expert, parang hindi ako komportable. I'm sige, not Doc. expert. Naturopathic. I'm just a natural, I'm just an ordinary one. Okay, ayan. Kasi kung minsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo ng lahat. Hindi naman ako ganun okay, Doc. Sige. katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo. Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. So ito po mga kaibigan, yung ating pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin, at yung ating pong kalahating slice ng ating pong pinya. Yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwede po nating isama sa ating pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig. Hindi ka tatabla ng ubo. Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan. Nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi lang. Yes, oo nga. Bakit ayan. hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling. Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan, But ito anyway, naman. individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh. Yes. Kahit ano lang, pwede eh. Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano natin paghaluin yung ating pong mga Alam ba kung bakit tinawag na ang green ay nagre-represent ng blood? Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin ni magnesium. At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung laman ng DNA o ng dugo, talagang ito yung merong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential, nandun. Ayan. Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala kang nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na kalabaw? Wala, Doc. O kaya binunutan ng ipin? Wala, Doc. Kahit nasa putikan sila, malalakas wala pa rin. Wala ako nakita na pa-dentist na baka eh. Wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure. Parang feeling ko mas maganda pa yung ngipin nila sa atin. Yun na nga, ang point ko, matalino yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. Masunurin. Oo. Tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan ng sangkaterbang asukal, lalagyan ng sangkaterbang maalat, hanggang sa maging addicted ka. Pipirituhin ba yan? Isipin mo yung magpiprito ka nung, pasensyahan ha? Sige, Doc. Yung mag-chop ka nung potato. Ano tawag doon? Patatas. O ano tawag nila dyan? French fries. Yan. Naku. Ilulubog yan, deep fry. Naku, Doc, ang sarap nun. Papasok lahat doon yung mantika. Mantika, totoo din. Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan? Naku, trans fats na yun, Doc. Ayun. Di ba? Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon. Naku. Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan yan, dinidiminis niya ang oxygen ng blood. Naku. Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells. Naku, Doc, magiging... At epektado ang brain. Naku, ang hirap naman ng gano'n. Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction. Ay, totoo Makita yun. mo lang, naglalaway ka na. Oo nga. Kahit hindi ka pag gutom, gusto mo pang kumain. Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya. Oo, paano ginawa Alam mo, mong Doc? malulugi ako. Oo. Talaga namang Masarap naman talaga, ito. yes. Ang gagawin namin, mag-chop kami ng potato. I-air fry. I-air fry. Yun, air fry. I-air fry. Yun, air fry. Luto na siya. Oo. Sprayan mo ngayon ng olive oil. Tapos? O kaya, pero flaxseed ang masarap. Ayan, flaxseed oil. Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti. Naku, Doc, nagugutom na ako. Tapos alugin mo ng konti. Naku, Doc, alam mo. Talo pa lasa nung french fries na sinasabi mo. Alang guilty. Alam mo, Doc, may mas masarap dyan. Ano, paano? Dagdagan mo ng konting cayenne pepper para medyo namang may anghang-anghang. Matindi yan. Doc, alam mo. Pang-Bicolana talaga yan. Yes, merienda time na ngayon, Doc. Ang sarap kumain. Hindi, ang sarap niya sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad. Yes. Unahin mo muna iba-ibang vegetables. May dressing kang masarap. Totoo. Yun ngayon yung pinaka-carbo mo. Yes.
Ano pang hahanapin mo? Wala Tapos na, may bean soup ka. Oo. Alam mo yung munggo natin? Oo. Ang ginagawa Yung mga namin dyan, lentis natin. pakuluan mo yung munggo. Mhm. Sa sibuyas, kamates, Bawang. luya. Aba, ang Para sarap. medyo mali. Alagyan mo Oo. ng seaweeds. Mm-mm. Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil. Naku, ang Parang ginsa. Ang sarap naman nandun. Nagugutom na ako. Kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Dok, Eh bakit ituloy natin. pwede mo naman palang pag-aralan art of cooking? Mm. Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na Wisdom pagdating wisdom. sa... Kawawa yung mga Totoo. asawa nila. Lumalaki yan Yes. dyan pag napangasawa na. Kaya nga, naku, mahirap yung Kaya ganun. mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking. Totoo. Sa councils on diet and foods, mga kaibigan. O, di ba, Dok? Kaya Alam mo, yung Dok, mantikilya, Oh. pahiram mo lang ng black seed oil yan. Parang mantikilya lasa. ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan. Tapos tsapan mo ng kamate sa loob. Lagyan mo ng sibuyas. Yes, totoo. Sandwich na. Alam mo ba, Dok, kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag Eh, natin? number one dito, ang animal food. Karne. Yung karne. Mm. Yan pa naman ang Kaya nga patty. pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, eh, hindi ba sabi kanina, you are what you eat. Yes. Anything you eat, i-convert ito sa dugo. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka. Yes. Kaya kung ang kinakain mo ay animals, eh, anong tawag sa'yo? Yung ka na. Kasi ang atin lang point dito, magpakatoto tayo. Totoo po. Saka itong asukal, Mhm. mataas ang acid yan. Yes. Kaya yung may mga diabetes, nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya. Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo. Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes. Totoo. Hindi yan nagkakaroon ng side effects sa katawan, neutralize yan. Tsaka may fiber pa siya. Vinegar, ba't ka magbibinigar? Tanggalin niya, acidic yan eh. Oo. Yung mga salty food. Totoo. Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt. Ayun. O itong tinatawag na Himalayan. At yung processed food, Grabe. matinding contribution yan sa Totoo. pagpababa ng alkalinity ng dugo. Yes. Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan? Ano, Dok? You will develop disease. Totoo yun. Eh diba? bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya nga Yes. process eh. Totoo. Alam mo ang tawag sa processed food? Ano, Dok? Sa totoo lang. Ano? Junk food, basura. Yes. At saka yan po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin. Ang pinakamabigat pa sa processed food yung mga dilata. Yes. Kasi nilalagyan nila ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect Totoo. sa katawan ng tao na naging cause ng nerve problem sa brain. Ayan. Ito Kaya pa, nangyari, Dok. para bang lagi ka na lang natutulala. Ayun. Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata. Naku, ayan. Sa ating po mga mahilig sa instant. Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin. Yes, ayan. Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatotoo na lang tayo. Yes. Ang dami nating mga Kung ano tatamaan dito, man kayo sa fresh ganitong juice. mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity. Pangalawa, yung overeating. Oy, totoo Ma-acid yan. ang tiyan mo. Yes. Yung eating before bed. Acid yan kasi turn off na yung digestive system mo. Totoo. Pipilitin mo pa magtrabaho, pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas. Yes. Merienda ang tawag. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to. Sige, Dok. Sa 112, cause din ng acidity ito eh. Kasi ang tanong acid eh. Yes. Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal. Oy, bawal paghaluin sa ating ngayon. pong mga manonood. Pumunta ka sa health store, lalo na Whole Food Store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro. Ang tawag food combination. Nakita na nila. Oh, Kung ano yung paliwanag dito, yun din ang paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas lang, ang problema, ganito. Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon. totoo, For Dok. example, may nakita kang melon, pakuan, saging, eh may gulay dito. Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay. Sayang din naman. Oo, kukuha din ako. Minsan talaga, pag wala kang knowledge,
pagsasabayin mo yung dalawa eh. Yes. Kaya maganda, kung nagtangalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang. Kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang. Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba? Light na. Within an hour, Yung mga hindi pa kaya madadigest na ng siya. twice a day, I would suggest na fruits ang maganda. Yun. So, morning, Yung nag-a-adjust pa. lunch, Yeah. pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo. Amen. O yan. Alam mo, So, Dok, cause ng acidity yun. ayun. Yung sa halip Pag pinaghalo. na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag i-blend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin. Ayan. Yeah. Alam mo, Dok, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang maingganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Dok? Dito merong fasting na binabanggit eh. Yes, totoo Kay Ellen G. yan. White. Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito. Totoo. Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect. Alam mo, Dok, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood. Yeah. Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Doc, Ang sabi nito pwede sa natin 188 ng Councils on Diet, okay. the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, isa na palang pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina, Yes. na cause ng acidity, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka. Totoo. Pero kumakain ka. Ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material. Yes, yung matatamis. Kaya ibig sabihin, tayo, vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday. Totoo. Yun yung pitted dun sa sanctuary Amen. during his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat. Totoo. The relations of diet into moral. Diet and spirituality. Kaya kung bilang mga Adventist, advance tayo, na may kinalaman ng kinakain ng tao, sang-ayon sa ugali mo. Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain. Totoo. Mali ang kinakain. Kailangan, alam nating lahat yan. Yes. At saka alam mo, Doc, isa pa sa ating pong mga manonood, minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan. Tatapat pa, alas 12 yung kainan. Totoo din, Doc, di ba? Noche buena, kung tawagin natin. Yes, tapos matutulog ka na. At may suman pa. Uy, totoo yan, At may Doc. palito pa. Naku, ang sarap, Doc. Gutom At na meron gutom. pang kutsinta, Uy, totoo kalamay. yan. May puto pa, Doc. Naku po. Sapin-sapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan, Naku, sangkaterba. Yung Diba? pagiging mainitin ng ulo. Pag Totoo, acidic ang Doc. dugo mo, maging Yes. mainitin ang ulo mo. Totoo, Doc. Maging irrational ka. Yes, yun ang pinakamahirap sa Eh lahat. sabi na, bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo? Ano, Doc? Yung hindi ka madumi. Ay, totoo yan. Constipated ka. Naranasan namin yan. Meron akong pasyente. Nagtataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood. Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi ko, i-cleanse mo lang. Oo. O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na, totoo pala, Dok, tae lang pala.
Kasi hindi nadudumi. Totoo la. Totoo din Kaya yun. marami nag-aaway na mag-asawa eh. Lalo na, kinakain, puro karne. Kasi toxin walang na yun, mga fiber. kaibigan eh. Hindi constipated. Ikaw pa, kunyari, isang araw kang hindi nadumi, 2 araw, ano mararamdaman mo? Ay, naku. Hindi pa mainit ang ulo mo? Totoo yan, Dok. Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo? Relax. O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to. Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka na At dun sa kung hindi taong na sila susunod madumi, na marami mo. naman kayo mabibili dyan. Kung saan-saan. Katulad ng Silio Mas, Oh. Cascara Sagrada, Ayun. yung tinatawag na Sina. Totoo. Marami yan. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan. Para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing. Yes. At yung dugo natin, alam bang maganda panlisan dugo? Ano, Dok? Bordok. Oy, totoo yan, Dok. Red clover. Yes. Sinabi ni Mrs. White yan. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan. At ang magandang panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig. Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok? Wala tayong pwedeng idahilan. Totoo. Walang excuse. Ayan. Nasa sa atin ng mga kamayan. Yes. Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, problema nila yan. Totoo po. Makikinig ka na lang, mas mahirap ang part natin. Yes. I'm not getting any younger. Totoo. Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches. Yes. Panuorin tayo. At para kahit pa paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia. Amen. At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan. Amen. Bakit? Maraming hanap buhay. Yes, Pero pag may sakit na, walang absent. hirap Totoo, Dok. ng buhay. Yes, ayan. Sa atin pong thank Ay, you so much, Dok. pinag-usapan lang natin. Oo. Hindi kaya pwedeng ma-promote ito Totoo. ng leadership Totoo, yes. na lahat ng churches. Ipalabas nila. Ipalabas sa total, may 2 to 4 naman. Yes. Na may regular 4. program, di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng Kaalamang pangkalusugan. Totoo yan. Yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood. kasi may edad na ako no? Yes. Kahit Yun yung sa lang mga naman churches natin, yung mga sa local tagal ba churches naman na natin. ako, ito na yung trabaho ko, siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko. Ayun, totoo din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat Hindi po naman nating joke yung iwasan. pinag-uusapan natin. Ang Totoo. dami nga nagjo-joke dyan, nakita ko. Yes, mas marami pa silang viewers. Grabe, 100,000, 200, 500,000. Ako po, Ayan. samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan. Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po At kami. sa lahat ng viewers natin, ang akin lang mahingi ng sa kanila, itutuloy natin to. Yes. Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa ng Kaalaman Pangkalusugan. Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata. Katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin. Actually, yung fasting cleansing. ng huwag kang kakain ng 16 hours, kunyari, alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung tanghalian mo, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing. Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no? Yung Mapapahinga. digestion mo. 16 na oras na relax. Ayun, okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin, yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganon din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin. Actually, yung saging with natin, to be greens. honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya. May Yes. 32 minerals ito. Amen. Di ba, Dok? Sabagay, yung Sapat Celtic na. salt 90. O, di ba, Dok? Yung Himalayan, 70. Grabe yung mga natural resources natin, ano? ba't ka pa hihirit? Totoo. Yung buko natin, ang taas din ng minerals. Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey Anak ko, natin. yung garlic na yan, grabe ang effect niyan sa katawan. Sobra. Anti-inflammatory din siya. Talagang hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa. Totoo, Dok, di At ba? pangalawa, ibuboost ang immune system mo. Amen. Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo. Yes. Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan. Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga Pero kaibigan. ginamit nila yung word na kalalakihan.
Pero sa kababaihan din yan. Ayun, so pareho pala. Kaya lang, sabi nila yung amoy, huwag na isip yung amoy. Pwede ka namang mag-celery. Totoo din do, pampabango ng Pantanggal ng amoy. Yes, ng bad breath din natin. At saka yung Kaya amoy ng ginagawa garlic. namin sa garlic, juice namin yan. Ayun. Para talaga mataas ang dating. Yes, para Mataas hindi ang tama. masyadong, yes, totoo Dok yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na New Start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba Dok? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well-hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 Laws of Health. At ano pa, Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok, Actually, no? Parang ang pag-inom, nito. actually, you are abusing eh. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya doon sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh, pwede naman po talagang maihinto yan. Yes. Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem. Totoo. Iba, namamatay sa cancer of the liver. The liver. Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis. Cirrhosis, yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan... Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating. Naku, Dok. Napakabilis mag-recover. Ang gaan mo siguro nun, Ang no? ganda ng balat mo. Yes. Grabe, Kaya lang, Dok, no? yung iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh. Hindi kasi sila sanay. Pero tiisin mo lang. Yun ang withdrawal syndrome. Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong Kung katawan. maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang Pero diabetes. basta may water. Pero pag may diabetes ka, huwag. Yes, We are not kapag gonna meron recommend tayong... that. At least, kailangan mo i-adjust muna. Totoo. Pag may comorbidities or meron tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin Alam mo siya yung gamot sa ina-advise. sakit ng fasting? Ano, Pag Dok? may sakit ka, 3 araw kang huwag kumain. Mawala yung sakit mo. Totoo. Kasi Masakit ang baywang mo, mapapahinga. masakit ang likod mo, Yes. nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan nyo mag-fasting. Totoo. Tubig lang. At magbilad ka sa araw. Naku, tanggal Sabihin mo, yan. yun lang palang gamot. Kaysa bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan eh. Yes. Oo, yung mga drugs natin. Wala namang masama. Eh, ang point natin dito, hindi naman puro relief. Yes. Atakihin mo na kung ano yung cause. Totoo yun. Eh, ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga. Totoo yun. Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. After 3 days, nawala na yung sakit mo. Totoo yan. So, isa sa gamot, pahinga. Amen. Which is part ng 8 Laws of Yeah, Health. paano kung todo-todo ka magtrabaho? Gigising ng maaga, gabing-gabi ka nagtatrabaho ka pa, masama din yung over. Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Di ba, Doc? Kaya, ayun yung earth painapahinga. Lupa nga nung araw, pinapahinga. Yes. Every 7 years. Di ba, Doc? Ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi nyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloob ang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang napapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay. Na hindi lamang napakinggan, kundi aming isakabuhayan
at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man na pwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na tayo mabuhay na walang kasalanan sang-ayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Marami pong salamat naman sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.